Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Kasama pa rin po natin ang ating guest expert, si Dr. Rainier Milante, isang mahusay na ophthalmologist mula sa Legazpi Eye Center, at pag-uusapan pa rin po natin ang healthy eyes para sa ating mga senior citizens. Doc Rainier, magandang araw po sa inyo. Magandang araw din mga health checkers. Doc Rainier, pagpatuloy na po natin ng ating kwentuhan tungkol sa ating healthy eyes para sa ating mga seniors. So, pag-usapan naman po natin ang uri ng dieta na dapat sundin ng ating mga senior citizens para sa malusog na mata. Doc Rainier, may advice po ba kayo tungkol po dito? So, marami kasing lumalabas din na mga mga supplements na nakakatulong sa atin. So, balikan ko din yung age-related macular degeneration. Actually, mayroong mga gamot para sa kanya na yung tinatawag natin mga vitamins para sa mata na pwede nyo i-take. AREDS yung tawag natin, yung may mga lutein, may zeaxanthin, yun yung mga nakakatulong sa kanya, no? So, that's one of the things na ibibigay sa inyo ng doktor nyo once nagpa-check up kayo. Although I wouldn't advise or wag po kayo magte-take na to kung wala naman po kayo age-related macular degeneration. Hindi naman sa wala siyang effect, hindi naman sa sayang or makaka-harm siya sa inyo. More of wala siyang epekto na matutulong sa inyo kung wala naman kayo age-related macular degeneration. Okay? So, kung ano yung mga pwede natin kainin, no? Pwede tayo kumain ng leafy greens, yung mga spinach, kale, yung mga orange or yellow vegetables tulad ng carrots, squash, yung fish na medyo marami sa omega-3, tapos mga vitamin C na fruits tulad ng mga oranges, meron din mga nuts, seeds, vitamin E, whole grain, okay? And then, nakakatulong kasi ito sa mga lutein, zeaxanthin, vitamins A, C, E, omega-3, yung mga ganun, no? So, ano yung kailangan natin i-avoid? Ano yung kailangan natin iwasan? Mga heavy processed food, sugar, maraming sugar, lalo sa mga diabetics, yung salt, and yung smoking, kailangan natin iwasan. Kanina niyo po nababanggit sa amin, Doc Rainier, ang paninigarilyo at smoking. Pwede po na ba nating i-explain sa ating mga health checkers? Kasi I'm sure curious din po sila tulad ko, no? Ano po ba yung epekto ng paninigarilyo po sa ating mga mata? So yung smoking kasi, ang nangyayari sa kanya, no, tuwing nag-inhale tayo, kung suisip-sip tayo sa paninigarilyo natin, pupunta siya sa baga natin. Yung baga natin, oo, nababawasan niya yung toxins na pumapasok, pero hindi lahat. At itong toxins na to, itong mga, yung tulad ng mga nicotine, yung mga ganun, tar, no, nakakapasok yun sa bloodstream natin, at kung saan man pumunta yung dugo natin, madadala niya rin doon, including sa mata. So, di ba sabi ko, yung age-related macular degeneration ay yung mga toxins ng katawan na medyo nag-build up na sa retina. So, dinadagdagan natin yun, nadadagdagan siya, nasisira siya lalo. No? So, yun yung mga parang nangyayari doon. Yun po pala yun, Doc Rainier, no? Kasi dahil kami ay curious dahil usually po kapag pinag-uusapan ng paninigarilyo, talagang baga po yung alam namin na naapektuhan. Pero buong katawan po pala, no? At kasama ito sa ang ating mga mata dito, no? Na nasisira din. So, magandang reminder po sa ating mga health checkers yan, kahit po kanina pa natin inuulit-ulit, no? Na talagang iwasan itong paninigarilyo dahil may ganito po palang effect yan, no? Pati po sa ating mga mata. Doc Rainier, punta naman po tayo sa mga sintomas o palatandaan na dapat bantayan ng ating mga senior citizen na pwede pong maghudyat sa kanila para magpakonsulta na dahil malubhang problema na ito sa ating mga mata. So, ang isa sa mga pinakakailangan yung bantayan ay kapag biglaang nawala yung paningin. Okay? Kasi pwede senyales ng glaucoma, pwede senyales ng retinal detachment. Okay? Kapag may flashes ng ilaw, ibig sabihin lang nito, ang parati ko sinasabi sa mga pasyente ko, imagine yung flash ng cellphone kapag nagpipicture, no, nakikita nyo siya, at kahit pumikit kayo, meron ba rin kayo nakikita pumikislap-kislap sa loob ng mata? Tapos meron mga floaters na nag-develop, no? May mga lumulutang-lutang at parami ng parami.
madalas nagiging senyales to ng tinatawag nating retinal tear or retinal detachment, including yung parang may kurtina na parang bumabagsak sa paningin. Okay? Kapag sobrang sakit ng mata, namumula, tsaka nagkakaroon ng pagkalabo ng paningin, ito ay senyales na ng glaucoma or paminsan infection din, pwede. At kung halimbawa medyo dumodoble yung paningin natin, tapos ito yung pilik mata natin medyo bumababa, pwede kasi paminsan nagkakaroon ng senyales din ng stroke, no? So ito yung mga kailangan natin kaagad na magpatingin kaagad, no? Kasi lalo na yung ibang sakit dito, either pwede mag-cause ng permanenteng pagkawala ng paningin or even papintan pati sa buhay nyo, hamak din siya, no? Nagiging senyales siya ng isang mas malaking problema na delikado na para sa buhay nyo din. Napakaganda po na naisa-isa natin ito, Doc Rainier, no? At napakalinaw, salamat po at napakalinaw ng mga pag-explain natin, no? At inisa-isa talaga natin para sa ating mga health checkers itong mga kanilang kailangang bantayan para magudat sa kanila na magpatingin kaagad, lalong-lalo na sa mga changes sa kanilang mga mata. Doc Rainier, na pag-usapan po natin ito kanina, no? Masasabi po ba na normal lang ang discomfort naman sa mata? At kailan po ba kami dapat magpakonsulta kapag po meron na kaming discomfort na nararamdaman? So, kapag mild lang naman siya, pwedeng senyales lang to ng dry eyes. Tapos, lalo na kung nare-relieve siya or napapaginhawaan siya ng mga pamatak na tulad ng mga artificial tears, yung mga lubricant eye drop, or kapag nagpahinga, nawala siya, pwede natin medyo hindi masyadong magmadali magpatingin, no? Kung persistent siya, kahit anong gawin natin, nandyan pa rin, lumalala pa siya, tapos nakaka-apekto na talaga siya sa, halimbawa, sa paglinis natin sa bahay, sa paglaban natin, pagluod natin ng TV, pagluod natin ng Health Check Plus, no? Mas maganda magpa-check up na para sigurado, no? Kasi lalo na sa mata, medyo mahirap talaga malaman kung ano yung dahilan unless makita ng doktor. Yun po pala yun, no? So talagang napaka-importante po talaga na nagpapatingin tayo sa ating mga espesyalista sa mata, no? Tulad po ni Doc Rainier. So, Doc Rainier, kapag po magpapakonsulta naman sila, no? Ano-ano po ba yung mga ginagawang eksaminasyon sa aming mga mata kapag po kami ay nagpapa-check up sa inyo? Kasi po, alam nyo, maraming mga nakikinig at nanonood, lalo na yung mga senior citizen na baka hindi pa sila nakakapagpatingin at ito po ay dahil natatakot sila sa pwedeng gawin sa kanilang mga mata. Okay, so kapag sa eye exam, no, para sa mga seniors or even sa young adults, no, madalas ang ginagawa una ay chine-check muna yung visual acuity, at least yung kung gaano kalinaw yung paningin natin. Chine-check din paminsan yung refraction, sometimes before or after nung check-up. Nag-check din ng pressure para sa mata, lalo na sa mga elderly, para ma-check natin kung may glaucoma. Madalas din nag-check kami ng slit lamp examination para makita natin yung mga lenses, for example, yung cornea natin, para makita natin kung may mga discrepancy, and then check natin yung sa ilalim ng mata, kung namumula ba siya, nagluluha siya. Isa din sa madalas ginagawa sa mas matanda na ay nagkakaroon kami ng tinatawag na dilated eye exam. Hindi naman to every time ginagawa. So ang ginagawa dito, may pinapatak na gamot, medyo pampadilat ng loob ng mata, yung pupil na tinatawag natin. Ang gusto ko parating sinasabi sa pasyente ay binubuksan natin yung bintana para mas masilip natin ng mabuti yung likod ng mata, yung retina, yung ugat, or yung vitreous, yung parang gel sa loob ng mata. Yun, nakakatulong siya maghanap sa glaucoma paminsan, sa diabetic retinopathy, age-related macular degeneration, mga punit sa retina or mga discrepancy sa retina. Ito yung medyo mas may lasting effect lang sa pasyente kasi paminsan yung mga pamatak na ginagamit namin ay nagkukos ng pagkalabo sa paningin, sa malapit, lalo na. And then pag sa malayo, lilinaw naman, ay medyo malabo pa na siya. Pero after mga 4 to 6 hours, lumilinaw naman siya. Paminsan lang yung mga pasyente namin nagugulat kasi, ay Dok, nung pinatakan mo ako, lumabot lalo yung paningin ko. Normal yan, lalo na kung nag-dilate exam. Explain naman yung sa inyo yan, no? Di naman kami sa doktor sa mata mahilig magkuha ng dugo, ng mga ganun bagay, no? So madalas, ang pinaka-complaint ng mga pasyente ay masilaw, yun yung pinaka-madalas na complaint. So, may ibang mga doktor magre-request din sila ng tinatawag na fundus photography
or picture yung sa likod ng mata para meron lang tayong baseline. Paminsan may mga added test pa, pero depende yung lahat sa kung ano yung makikita. In other words, explain naman sa inyo nung doktor nyo. And I'm sure kapag tinanong nyo sila, hindi naman sila yung magsasabi na, ay, hindi mo kailangan malaman kung ano yan. Sasabihin nila sa inyo kung para saan siya at kung bakit natin gagawin yun. Napakaganda naman po ng inyong mga explanation, Doc Rainier. Pero may isa pa po akong tanong. Masakit po ba itong mga examinasyon na ito? Kasi yan po yung usual na kinakatakot ng ating mga health checkers, lalong-lalo na mata po yun. No? So, ano po yung masasabi ninyo tungkol sa mga examinasyon na nabanggit ninyo, Doc Rainier? Masakit po ba yung mga yan? So, hindi siya masakit. Yung comprehensive, yung dilated exam, masilaw. So medyo uncomfortable siya. Yung pag-check ng pressure, although may mga ibang machine na ngayon na hindi na siya masyadong uncomfortable, pero before kami mag-check ng pressure, madalas may pinapataknik kaming anesthetic na drop. Actually, yung anesthetic na drop, yun yung medyo mahapdik talaga. So depende na. Although mas accurate pa rin siya na ginagawa namin kapag may anesthetic na drop, tapos i-check namin gamit yung tonometer namin. So masakit ba siya? Hindi. Uncomfortable paminsan? Yes. Masilaw? Yes, kasi parang ilaw na pumupunta sa mata. So, huwag kayong matakot. Okay? Punta lang kayo sa doktor nyo. Hindi po kami mangagat. No? Kailangan lang natin ma-check talaga kung kamusta yung mata nyo. Ayan, tamang-tama pong reminder yan sa ating mga health checkers. No? Lalong-lalo na yung mga natatakot na magpatingin ng kanilang mga mata. Doc Rainier, nabanggit niyo po ito na pwedeng may mga changes sa ating mga seniors. Ang isang senior po, lalo na kung nakakaranas po ng sensitibo sa ilaw, no? So very sensitive kapag ka may ilaw. Ano po ang kanilang dapat gawin kapag po may nakakaranas ng ganito? So kapag sensitive tayo sa light, maraming pwedeng dahilan. Again, pag sa seniors, madalas dahil sa cataract na yun. Kasi hindi na maganda yung pasok ng ilaw sa loob ng mata natin, medyo kumakalat siya, kaya medyo nasisilaw na siya. Although marami pang ibang pwedeng dahilan. Okay? So, paano natin maiiwasan or mabawasan yung sensitivity na yon? Magsuot ng sunglasses, makakatulong pa siya sa UV protection. Magsuot ng hats or visors, yung hat sa atin, para maiwasan lang yung glare. Kapag nasa loob naman ng bahay, nasa loob ng kwarto, iwasan natin yung bright lights, yung medyo malakas na nakatutok, no? Mas maganda yung medyo diffused yung lighting natin, no? Iwasan natin yung medyo may direct na glare. And kung ang tawag kasi namin sa sensitivity, light photophobia, no? So kung may photophobia tapos may sakit, may vision changes, mas maganda magpatingin na tayo kaagad sa ophthalmologist. Okay. Doc Rainier, ako po ay curious din, no? Nabanggit niyo yung susuot ng sunglasses, ng mga hat, at yung paglagay ng hindi masyado nakakasilaw na mga ilaw, no? Ano po naman ang masasabi ninyo? Kasi marami po sa ating mga seniors, no? Laging nakatutok sa kanilang paboritong telenovela, no? Sa ating mga telebisyon, ganyan. Meron po bang additional na advice tungkol po sa kanila? O kaya di kaya yung mahilig din po na mag-browse sa kanilang mga cellphone? Meron po ba kayong advice sa ating mga citizens? Yes. So, sa kanina, tulad ng sinabi ko kanina, no, yung sinatawag nating 20-20-20 rule, malaking tulong to. Para lang makabawas din sa pagod ng mata. At paminsan napapansin ko din sa pasyente, kapag aware sila doon sa 20 minutes na time nila, after 20 minutes, usually ang ginagawa nila, binababa na nila yung cellphone nila, tingin nila sa labas, maglakad-lakad na sila. So, nababawasan din yung screen time. Kasi ang gusto natin talaga, ang goal natin is mabawasan yung screen time. Yun yung pinaka-important. Pero syempre, for minsan, hindi na talaga natin maiwasan. So, ano yung pwede natin gawin? Kapag tumatanda tayo, I'm sure mapapansin nyo medyo mas mahirap na rin magbasa ng mga maliliit na sulat sa cellphone. So, kapag pinipili talaga natin tumingin sa cellphone, talagang medyo mapapagod ka agad yung mata natin. So, ang parati ko sinasabi sa pasyente, kung magpipili kayo ng mga screen, no? Cellphone, tablet, TV, piliin yung TV kasi at least yung TV medyo malayo pa siya sa'yo, no? Hindi siya kasing lapit, malaki pa yung mga sulat, yung mga ganon. Sunod na piliin nyo, halimbawa, walang TV. Gusto ko tumingin mag-browse lang sa YouTube, for example, wala namang YouTube and TV ko. Piliin natin yung tablet kasi mas malaki din siya. No? So, yung cellphone, medyo last resort na talaga siya kasi masyado siyang maliit. Hirap talaga magbasa, hirap makita
no? Tsaka hindi mo may enjoy masyado kapag nasa cellphone din. Oo. Tama po yan, So, Senior. No? Yeah. So, mas malaki po pala dapat yung pinipili natin. No? So, mas okay po para hindi rin mahirapan yung mga mata namin. Tama po ba, Doc Rainier? yes, pero again, ang pinaka gusto natin, decreasing screen time talaga. Yun yung pinakamalaking tulong talaga na mabawasan mapagod yung mata, mabawasan ma-stress yung mata natin. Iwas din siya sa dry eye, iwas din siya sa iba pang problema sa mata. Napakadami po palang epekto no kapag po kami ay nagbaba ng aming cellphone at nag-less ng aming screen time, Doc Rainier. Doc Rainier, na pag-usapan natin kanina yung tungkol sa sigarilyo, no, yung paninigarilyo, kung ano yung epekto nito. Kanina pa rin natin nababanggit yung mga kondisyon tulad ng diabetes at hypertension. At marami po sa ating mga health checkers ay medyo aware na po na ang diabetes ay kung ano po ito, no, na mataas sa sugar, ganyan. At ang hypertension naman ay yung sa high blood nga. Pero ano naman po ang connect ng mga ito sa aming mga mata, Doc Rainier? Pwede po bang pakikwento po sa amin paano po ito naapektuhan ng aming mga mata? So, ang diabetes at ang hypertension ngayon, lalo na ang diabetes, ay isa sa mga rising na sakit sa mata. Okay? So, ito ay sakit sa katawan, pero sakit din siya sa dugo. So, tulad ng paninigarilyo, kung anumang problema yung nasa dugo natin, nakakapunta din yan sa mata natin. Unahin ko yung hypertension kasi medyo mas direct siya, no? Hypertension, pwede siya mag-cause ng mas mabilis na pag-develop ng cataract. Meron ding tinatawag na hypertensive retinopathy. Ibig sabihin, dahil sa high blood natin, kung lumiliit yung mga daluyan ng dugo natin sa puso natin na pwede mag-cause ng heart attack, pwede sa brain na mag-cause ng stroke sa brain, nagkakaroon din ng pagliliit ng mga blood vessels sa loob ng mata. At paminsan pwede din ito mag-cause ng stroke sa loob ng mata. May mga pasyente na nabubulag dahil dito. So, kailangan makontrol talaga yung blood pressure natin, mabawasan din yung risk. Yun yung medyo mas nakakatakot for hypertension. Kasi, medyo biglaan siya kung nagkaroon ng event, no, ng vascular event, tulad ng stroke, tulad ng atake sa puso. At paminsan, hindi na rin siya nababawi, tulad ng stroke, tulad ng pag-atake sa puso. Si diabetes ay nakakita kami ng mas marami nito recently, especially nung pandemic kasi medyo nahirapan yung mga tao na magpa-check up at that time. So maraming mga diabetic na hindi na-control yung sugar nila and yung development nila doon sa cataract nila ay sobrang bumilis and worse, nagkaroon sila ng mas malalang tinatawag na diabetic retinopathy. So, isa pa to sa mga nagiging problema. Kapag nagpa-fluctuate yung sugar natin or kapag constantly mataas yung sugar natin, nagkakaroon ng mga changes doon sa blood vessel natin sa loob ng mata. Tinatawag namin siya, mas nagiging medyo mas leaky siya. Ibig sabihin, imbis na nandun lang siya sa loob ng blood vessel, nakakapunta siya sa mga gilid, nagkakaroon ng pagdurugo sa loob ng mata, nagkakapeklat, napupunta tuloy sa retina surgery, retina lasers, no? And madalas, kahit na ma-solve namin yung starting problem, kapag tumaas ulit yung sugar, hindi na control ulit, babalik ulit siya. And paulit-ulit, nasisira yung mata, nabubulag na ang pasyente dahil sa diabetes. So isa din siya sa mga nagiging cause ngayon ng irreversible blindness, lalo na kung hindi na nako-control ang diabetes, hindi na nako-control yung diabetic retinopathy. Ang dami po palang epekto, Doc Rainier, no? Lalong-lalo na ng hypertension at diabetes. Ano po yung ma-advise nyo para po sa ating mga nakikinig at nanonood ngayon dahil napakarami pong mga senior citizen, Doc Rainier, na meron pong hypertension at diabetes na, no? So, meron po ba kayong advice patungkol po sa kanilang mga kondisyon? So para sa mga pasyente natin or health checkers natin na may mga hypertension, may mga diabetes, importante yung magpa-check up. Okay? Hindi porket hindi na kayo nagpapa-check up, wala ng hypertension. Hindi na rin porket na wala na kayong check up, ay nawala na rin ang diabetes nyo. Ang hypertension at ang diabetes ay panghabang buhay na sakit. Paminsan nako-control, better. Paminsan nababawasan yung paggamot natin. Nakakatulong yung mga gamot na yung mga herbal. Paminsan nakakatulong din talaga sila, mga alternative medicine natin. Pero dapat guided kayo. Hindi yung kayo lang mismo yung magsa-stop kasi marami din siyang complications including sa mata na nakakatakot at paminsan malungkot para sa aming mga doktor na makita yung pasyente pagdating ay wala na rin kaming magawa, no? So ayaw natin umabot pa doon. Definitely follow your doctor. Sundin kung ano yung mga nirekomenda.
kumain ng maayos, iwas sa mga maalat, iwas sa mga matatamis. Hindi lang matatamis, mga carbohydrates, ang kanin, tinapay, parati namin sinasabi, lahat yan pagdating sa tiyan mo, asukal din yung paglabas niyan. Okay? Exercise also helps, no? Regular na physical activity will help sa vascular health, control diabetes, hypertension, and will indirectly help, no, na protektahan yung mata. Okay? So kahit paglakad lang or jogging around the house, around yung kung anumang area ninyo, no, basta safe, makakatulong siya, no, as part of your healthy aging. Nakakatuwa po yung nabanggit ninyo, Doc Rainier, talagang buong-buo, no? Hindi lang po pala sa diet namin, no? Pagpapatingin sa doktor, kundi pati po pala yung exercise ay pwede rin pong makatulong sa aming mga mata. Yes. So yun, tapos actually pati sa glaucoma nakakatulong ang exercise dahil ginagandahan niya yung blood flow natin sa mata, napapababa din yung pressure niya. Although may mga certain exercises din na kailangan iwasan sa mga pasyenteng may glaucoma. Usually yung sinasabi namin yung mga nag-headstands yung may pressure sa ulo, which bihira naman gawin siguro ng mga seniors natin unless sobrang galing nila sa yoga, no? But yes, malaking bagay, malaking tulong talaga ang exercise and proper diet. Doc Rainier, meron pa po kaming isang tanong dito, no, mula sa isang senior citizen. Madalas daw po meron siyang eye twitching. Ano daw po ba yung usual na sanhi nito at paano po ito maiiwasan? So sa eye twitching, ang tawag namin dyan myokymia. Okay? So basically parang nag-twitch lang siya dito, nararamdaman o nakikita paminsan. Madalas naman benign siya. Madalas dahil sa stress, sa pagod, sobrang kape paminsan. Nagkakaroon din ng ganun at kung medyo dry yung mata natin. So, bawasan yung pagkape, kuha ng enough na tulog, no? I-manage natin yung stress na maayos, magamit ng lubricating eye drops, and makakatulong to lahat para makabawas doon sa twitching na yon. Kung persistent pa rin siya, may few weeks na, tuloy-tuloy pa rin talaga siya, at paminsan may mga pasyente na lumalala, nakaka-involve na rin yung sa cheeks natin, sa mga ganun. Yun lang magpa-check na kayo either sa doktor sa mata or sa neurologist kasi paminsan senyales na siya ng mas malaking problema. Napakaganda at napakalinaw ng mga advice niyo sa amin, Doc Rainier, no? At naku, napakabilis po ng ating oras mga health checkers, lalo na at napakahusay ng ating guest expert. So bago po natin isara ang ating pagkukwentuhan, Doc Rainier, ano po ang inyong huling mensahe para sa ating mga senior citizens tungkol sa pagpapanatili ng malusog na mata? So para sa ating mga health checkers, mga kababayan, no, pag-alaga sa mata ay pag-aalaga sa kalayaan natin at sa kalidad ng ating buhay. So regular check-ups, control ng chronic conditions tulad ng high blood, diabetes, kanina sinabi natin, tamang nutrisyon, aktibong pamumuhay, iwas sa sigarilyo, yan yung mga makakatulong makapagpanatili ng ating mata ng malinaw at malusog, no? Huwag nang mag-aatubili na magpakonsulta sa doktor, lalo na kung may pagbabago sa paningin at sa nararamdaman. Okay, maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayo, Health Check Plus at ating mga health checkers. Maraming salamat po, Dr. Rainier R. Milante. Maraming salamat po muli sa Legazpi Eye Center team dyan po sa Legazpi at Naga City. Tunay nga po, ang malinaw na paningin ay susi sa mas aktibo, mas ligtas at mas masayang pamumuhay ng ating mga seniors. Mga health checkers, wag po nating hayaan na mapabayaan ang paningin ni lolo o ni lola. Sa simpleng pag-aalaga, tamang nutrisyon, regular na pagpapatingin at gabay ng pamilya, siguradong mas magiging malinaw ang bawat araw nila. Sa tamang alaga at kaalaman, mas maliwanag ang bukas ng bawat Pilipino, kabilang ng ating mga senior citizens. Ngayong 2025 mga health checkers, tayo ay maging mapanuri. Mahalaga ang wastong impormasyon ukol sa kalusugan natin. Laging isipin ng wasto at tamang impormasyong pangkalusugan ay check na check. Tandaan, ating pangalagaan ng ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutang batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat, dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus sa DZRH. Check the check!
Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Mga health checkers, tutok na sa Health Check Plus ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Kasama si Teacher Ellie Campos Banayat, ang ating pambansang health checker. Check na check! Health Check Plus, tuwing linggo, 1:00 hanggang 2:00 ng tanghali sa DZRH, Radio, TV, and YouTube. At sa Health Check Plus, Facebook and YouTube channel.